Manure processing facility to ng isang kakambal ng isang multi-tier cages. Ngayon, bakit tayo merong ganito? Kasi alam na natin ngayon sa mga nauuna na nagkaroon na ng multi-tier cages, sadya talagang ang nagiging issue ngayon, hindi na yung pagmamanok, kundi yung problema na tungkol sa ipot, particularly disposal. Pwede ba na parati na lang ibaon ng baon ang ipot pagkatapos ng grow? Pwede. Ang problema lang, pwede ba itong pangmatagalan? Yan ang issue natin ngayon. Ika nga, ito ay pagbabago sa mentalidad, pananaw kasi ito. Nagkataon yung ating kliyente na grower, moving forward sila sa future, sustainability, long-term approach. Despite yung setback ng investment cost, siniguro nilang magkaroon ng facility ng fermentation tank. Totoo bang nakakatulong ang fermentation tank? Ang sagot ay, totoong pag ipinasok mo yung ipot sa loob, after some time, 9 to 10 days, totoo magiging parang mukhang lupa. Amoy lupa, pag tama ang pagkakakompose. Now, ang issue ay, talaga bang dire-diretso na mangyayaring ganon? Doon nagkakaproblema. Ang reason, dahil I think correlated doon sa tinatawag na unang-unang problema ng fermentation. Cost, capital expense. Why? Kasi napakamahal ng fermentation tank in relation sa multi-tier. Kasi ang multi-tier cages, alam na natin, mahal na kagad. Dadagdagan mo pa ng gastusin ng multi-tier. Yung fermentation naman. Pero ang sagot nila, wala naman akong pakinabang dyan sa ipot. Saan ko ibebenta? Kung maibebenta man. Pangalawa, ano ba ang hanap buhay ko? Ang hanap buhay ng isang grower ay manok. Hindi mo produkto ang ipot at composted na material or fertilizer. Yun nga lang, para siyang isang integrated na system Pag kulang at bitin, meron ding epekto sa operations. Ano nangyayari ngayon? Kaya meron tayo mga multi-tier cages na nasususpend pa rin. Napapatigil pa din. Kasi kung walang solusyon para sa ipot at hindi ginagawa ng solusyon sa ipot, may epekto pa rin sa komunidad. May magrereklamo pa rin. Several buildings po ito ng multi-tier cages at ganoon din, several tanks din ng fermentation. Ang reason po is ganito. I think ang issue po ay talagang tungkol doon sa paano ba mapoproduce yung ipot na magiging fermented, magiging composted talaga siya ng gusto ng dire-diretso na hindi nagkakaproblema. Now, bakit napanggit natin yung problema? Kasi po, ang nature po ng broiler, kung aalaga natin broiler, ay meron tayong on and off na growth. So, meron ho tayong brooding, sa brooding na panahon, wala namang ipot pa masyado. At lalo na, pagkatapos ng harvest mo at magbo-brood ka, preparation ng linis, wala ka pa rin namang ipot. At pag nagsisiw ka naman, konti pa lang ang ipot. Kailan lang dadami? Pag nag-umpisa na po ng mga second week onward, at pagdating sa dulo, yung last week po natin, yun na po, halos araw-araw na pagtatanggal na po ng ipot. Depende pa po yan sa capacity ng isang bahay. Kung ang building po natin may 80,000 or 100,000 or 120,000, then definitely po dapat mo may katambal po yan na capacity ng tangke. Ang tanong, dapat po ba isang tangke lang? I think kailangan nating balikan ang proseso po ng paano gumagana ang fermentation tank. Ang fermentation tank, ang sabi po dyan, kada araw lalagyan at kada araw, pagkatapos ng 10 araw, on the 11th day, pag nagpasok ka ulit ng panibagong batch ng ipot, meron na po everyday na tatanggalin din. So ang cycle po niya, after 10 days, pag nagpasok ka ng ipot, may lalabas po na kalahating volume. Sa susunod na araw, ganun ulit. So cycle po yan. Now, ang tanong, bakit nagkakaproblema? Nagkakaproblema kasi nadidisrupt po kapag wala kang ipinid na ipot, wala ring lalabas. At pag 1 linggo, 2 linggo kang walang pinapasok, wala rin pong nape-ferment, kaya ho, nag-i-stagnant po yung nasa loob. Kasi po, ang rationale po ng fermentation ay microorganism din po ang nagpapabulok. Yung moisture, enhancement yan, na-enhance niya yung pag-ferment. Hindi kasi ikaw makakapag-ferment ng tuyo. At wala namang reason ang ipot ay ilagay mo sa fermentation ng tuyo kasi hindi mo na kailangang dalhin pa sa fermentation kung tuyo na. So, majority ng moisture
ay nasa ipot na bago, sariwa. Pag sariwa ang ipot, natural lang na may pagkabasa. At yun ang gusto nating tuyuin. May sample na lumabas. So ito siya. Yan po ang tinatawag na parang organic fertilizers. Hindi mo naman po sa ginalagyan ng antibiotic at mga synthetic chemicals. So, literal po yan. Now, kung paano po siya naumpisahan, meron pong proseso na tama. Paano mag-umpisa ng pagbagong grow o bago pa lang ang fermentation tank. Meron po talagang nilalagay na starter kung tawagin. Okay? And then, minimintoy po itong mixture at saka pH, ganun din po, moisture, and material na new and old, no? Kailangan po, medyo may konting, ang tawag dyan, hindi na po pwede dito ng testing lang. May tamang scientific way na rin daw, unti-unti, no? May recipe siya. Yes, para may recipe. Ito na yung ipot, no? Naisa ko na. Mainit-init pa. Mainit-init. Yung tower na ganito, ang tawag namin, manulizer. Ano po yun? Manulizer. So, manure turn into fertilizer. Kita nyo po to, complex na po ngayon to ng isang facility ng fermentation facility ng manure, no? So, kita nyo, several na tanks ang nandyan. At, kasi po ayaw natin na mabulunan po ang bawat isa. Isipin nyo po kapag lahat ng ipot ay ibiglang ipinasok, ay hindi, nasa na po yung proseso ng kada araw o kada certain volume, kada araw ay may inilalagay. Hindi pwede. Doon nasisira. Ngayon, pag sinabi mo naman, paano naman ako gagastos ng ganong karami, isang bahay lang, yun yung nagiging issue. Kasi hindi nga naman practical. Dito po nag-i-start ang paglo-load ng ipot, fresh manure. Ano po? So from the building, karamihan po ng mga multi-tier cages, may tinatawag po tayong conveyor. From the tier ng cage natin, meron pong drop-off ng ipot. Nasa conveyor sa loob ng bahay po ng poultry yon. Ayan, magkakaroon po tayo ng horizontal na conveyor and then vertical conveyor. Ito po yung vertical conveyor. Right? Makikita nyo po, mayroong horizontal yun. Ito yung conveyor palabas ng building. Yes. Pagka bumagsak na yan mula sa mga cages, pupunta dyan sa conveyor. And then, if i-feed niya rito, babagsak, pupunta naman sa kabila. And then from here, babagsak doon, sasalukin, at ilalagay doon. Now, magtataka ho kayo, bakit ang daming hukay dito sa likod namin? Ang gusto ng client natin ay maging hindi na masyadong labor intensive ang process ng pag-handle ng manure. So with that, nag-invest din sila sa tinatawag nating centralized conveyor system. So ibig sabihin, if i-feed po yan, bawat sa building, papunta doon sa conveyor, papunta sa taas kung saan pinifeed. So hindi na dadaan sa bucket. Yung bucket na pong yun, okay yan, gagamitin mo ngayon habang hindi pa siya gawa. Pero pag nagawa ito, ultimately, ang purpose is really wala nang nag-handle at nagta-transport at nagdo-double handling ng ipot paglagay sa bucket para i-feed sa fermentation tank. Sabihin po ba, pagka yung client, meron silang sinabi na ganito yung gusto kong mangyari, kayo na yung nag-feed ng paano yung gagawin yung solution na yun? Well, pinagdideliberatean yan, pinag-uusapan, naggagawa ng konsepto, pinagpaplanuhan, and then kinukonsider din natin yung sasabihin din ng supplier. So with that, it's a collaboration ng design and process. So I would say this would be the first na system in the Philippines na magkaroon ng ganitong klaseng system. Kasi never pa sa Pilipinas na merong 4 kagad na tangke, actually magiging 5 pa. And then with centralized conveyor system, moving forward dun sa future. Kasi when speak about automation, it covers the whole system. So hindi lang yung pagmamanok ang automated, kundi pati na rin pala yung pag-handle ng manure. Kasi ayaw naman natin yung manure, pinapahirapan mo ng labor intensive. Samantalang inalis mo nga yung tao na mahirapan sa pagmamanok. Yun ang pinagkakakitaan natin. So ito, sabi nila, ang disadvantage would be really the cost. Yun naman po talaga. But it's a matter of a mindset. Ano po? Kung ano pananaw natin. Kasi kanya-kanyang pananaw, kung ang pananaw po natin ay presyo lang at gastusin lang at makamenos lang po tayo, ay malamang hindi natin itatangkilik ang ganito.
Ito po talaga sa medyo risk taker, tsaka bold na move. And I would say, talagang very aggressive. And leaning towards the future. Hindi mo iniisip yung para ngayon lang.